So pre, ito, bali yung tanong kanina, paano ba malalaman kung yung battery talagang discharge na at mahina na siya, mahina na yung battery or hindi na siya nagkakarga, no? So ganito yung scenario, share ko na rin lang din yung experience na nangyari sa akin dito sa sakyan ko na to. So pero yung battery talaga, nag-range yung lifespan nito mga 2 years pataas, 3 years tsambahan na yon, pero more on 2 years. Yung iba nga 1 taon lang nakatsamba rin sila na may mga depekto, pero may warranty naman yan, depende sa brand na kukunin at sa shop na pagbibilhan. So ayun, yung sa akin naman pre, na experience ko talaga dito sa sasakyan namin na to, kung paano ko napuna na lobat na talaga yung battery, di basusi ko, gagarahe ko to noon Ito naman, nagpaparamdam naman yung battery, sa totoo lang bago yan ma-discharge, magpaparamdam na yan, gaya niyan. Malakas pa yung mga ilaw niya, pero nung i-start ko siya, halimbawa lang, yung hindi tumutuloy. Yung bang pag-i-start mo, yung cranking niya mahina na, no? Tapos yung ilaw diyan kumukurap-kurap na rin. Tuwing habang naka-engage yung susi mo, pag i-ignition on mo pa siya, yung ilaw kumukurap. Ayaw tumuloy ng starting. Kung kaya doon pa lang mapupuna mo na mahina na yung battery. Ayaw tumuloy na starter. Yung cranking niya, yung ikot ng starter mahina. Doon pa lang mano mo na yung battery discharge na. Tsaka sa akin, meron din kasi akong voltmeter gaya nito. Na-check up ko yung battery ko kung nasa maayos pa ba siya na kondisyon. At saka maliban doon, basihan mo rin kung gaano na ba siya katagal. Isa din yun na basihan. Yung lifespan nito, nag-range yan mga 2 taon. Swertihan mo na kung maging 3. So, ayun nga, napuna ko, ay patay, sabi kong ganun. Yung battery mahina na, ayaw na mag-start ng makina, gawa nga na yung battery, discharge na. Possible din kasi na yung sasakyan, yung unit bihira magamit, kaya hindi nagkakarga. Posible yun, at saka isa rin yun sa mga basihan. No? Tapos, yung katandaan din ng baterya, kung gano'n na ba siya katagal. Ngayon, gaya nga ng sabi ko, so naramdaman ko yon, yung starting niya mahina na, yung ayaw na tumuloy ng cranking ng makina, ayaw na umistart ng makina. So inilabas ko yung aking voltmeter, tines ko yung battery. Meron din naman ako nito sa motor, kinuha ko muna yung nasa motor, chinek ko ngayon. Kasi doon pa lang sa sintomas niya, alam mong mahina na siya. Ngayon, i-check pa natin dito. Doon ko mas napuna na hindi na talaga yung battery ko. Wala na, mahina na siya. So ayun, nung gamitan ko na siya nito, doon ko napuna, ayun, sabi ko mababa talaga. Umabot na lang siya ng 10 volts yung battery. Kaya di niya na may start yung makina. Di niya na kayang paandarin. Discharge yung battery. Ngayon, ang ginawa ko, kasi ang topic natin is paano ba malalaman talaga kung yung battery sira na. Kasi pwede kasing na-discharge lang. Kasi yung makina hindi ginagamit. At papacharge natin, syempre so yun ang ginawa ko. Dinala ko yung battery, dinala ko sa charging, sa mga battery shop, meron silang mga charging doon ng baterya. So yun yung ginawa ko, pinacharge ko yung battery. Ngayon, chine-check nila yan, yung dito, yung tubigan yan. May tubigan yan dyan Yun ang una nilang tiningnan. Dito. Ito, tiningnan nila to, isa-isa, binuksan. Ngayon, mayroon naman tubig. May tubig naman yung battery solution. Tapos, meron silang parang maliit na pang-tester na may nagre-range yung gauge niya. Pag hindi niya maabot yon standard, ibig sabihin hindi na siya magkakarga.
pwede siya magkarga pero tumatakas na yung puwersa. Kumbaga wala na rin. Wala na rin silbi kahit ipa-charge mo siya as kinabukasan, hindi rin payang paandarin yung makina. Discharge na talaga yung baterya. Meron kasing iba na lobat lang, gawa ng di ginagamit, tapos pina-charge, okay na siya ulit. Every time na gagamitin yung makina, may sarili naman charger ito eh. Dun, yung regulator rectifier niya. Yun yung in charge para ikarga yung battery. Ngayon pre, so ginawa ko, pina-charge ko na ngayon. Yung una, na-test na yung battery. Sabi niya, sir, yung battery mo, yun nga, yung chine-check dito, ay hindi na to magkakarga. Pwede natin tong i-charge, pero yung power niya, hindi niya na kumbaga, hindi niya na kayang i-hold yung power niya. Kumbaga, tumatakas na yung power niya. Nawawala na rin ang kusa. Kaya useless yung pag-charge natin. Yun ang unang sabi sa akin. Kasi tenes nila yun eh. Maliban doon sa tubig, kumpleto naman. Yung LED doon daw sa loob ng battery. Yung mga plates, no? Kasi may mga plates yan sa loob eh. Yun yung tines nila. Yung plates, sira na daw. Kaya hindi na ma-maintain yung power. Pero syempre, gawa nga ng desperado rin ako kasi mahal ang battery. Lalo't hindi ka prepared sa gastusin. Mahal ang battery. Ang battery ng gaya ng ganito, ito yung una kong gamit, Enduro Motolite. Mahal ito, nasa 5,000. Kaya ang akin, sabi ko, i-charge nyo na lang sir, bahala na. Kasi hindi ko rin mapuprove kung hindi ko iti-testing. So, pina-charge ko yung battery. Charge mo yung battery. Ngayon, pina-charge ko yun ng umaga, mga 8 AM. Tapos sabi sa akin, kunin mo to dito ng mga alas 4 ng hapon. So, magdamag yung chinarge. Mula umaga hanggang hapon, chinarge yun. Tapos, nung may charge na, chinek namin ulit. Nung check namin, kumarga din naman siya. From 10 volts, naging kwan siya. Naging 12. Yung senaryo hindi yan. Hindi ito. Pinakita ko lang. Chinek namin. Kumarga din naman, naging 12. Nga lang, nung okay na, siyempre inuwi ko na sa garahe. Sinalpak ko na ngayon sa sasakyan. At nung maisalpak ko na siya doon sa sasakyan, pre, okay, gumana yung sasakyan, gumana yung makina, malakas na ulit yung battery. Nasa 12 volts na ulit siya eh. Kaya pinainit ko muna, inikot ko yung sasakyan, ginamit ko muna para nga mag-recharge pa siya. Tapos nung igagarahe ko na ulit, nung gabi, kinabukasan, ayun na. Doon na malalaman. Yung tama din yung sabi niya sa akin, pag kinabukasan, iyan ay magdiskarga, doon mo na mapuprobe na yung battery mo, wala na talaga. Nagpaalam na siya. Ayun, ganun siya. Kung kaya, ang pinakapunto, para malaman natin kung yung battery okay pa talaga, pa-charge mo, pakarga mo. Mula umaga hanggang hapon. Magdamag yan ikakarga. No? Ang technique, pagkakuha mo, salpak mo, kasi pagkakuha mo niyan, iti-test naman nila kung ilang voltahe ang naikarga. Okay, kung mga 12, okay na yon. Kabit mo sakyan, start mo sakyan, gamitin mo, pag gumandar, okay naman siya. Gagana talaga yon. Pero kinabukasan, kasi may paparada mo yan, kinabukasan, pag yan ay lobat pa rin, hindi na umandar ulit yung sakyan, yun na. Doon mo na mapuprove na yung battery sira na talaga. Ganun po yun siya. Ayun, so ayun, ganun lang siya. Ganun yung nangyari sa akin. Na i-share ko lang din kasi may mga possible na magtatanong at magsa-search ng ganong katanungan na gaya ng ganoon. Ayan. So ayun lang, na i-share ko lang din yung experience ko sa battery na meron ako. At nga pala, ito yung dati ko kasing battery, Enduro, Motolite Enduro. Tapos, yung kulay blue yan, mahal ito. Nasa 5,000 mahigit kung bibili ako. Hindi ko kaya. Wala akong ganong pera.
Naganap ako ng mura, 2SM nga pala yung size ng battery na yan. Outlast yung nakuha ko. Ang presyo nito, 3,000. Natawaran ko ng 2,800. Yan, low maintenance so ito. Ito kasi maintenance free. Maintenance free yung ganito. Ayan. Maintenance free. Yung Motolite. Ito naman, low maintenance. Ibig sabihin, ang pinagkaiba lang naman nila, yung akin kasi, yung Outlast kasi, di ba napansin nyo ron, expose yung mga lagayan niya ng tubig. Yun yung babantayan nyo. Huwag mo hayaan na matuyuan nyo kasi nandun ang buhay nun. Every time machi-check mo, merong may kulang kasi ilang piraso yon. Dadagdagan mo na lang, distilled water lang, okay na yan. Huwag nyo lang hayaan na matuyuan. Kasi yung ganong low maintenance na battery, andun ang buhay nila sa tubig ng baterya. Huwag nyo hayaan matuyuan yun siya. Ito, 2,800 ko lang siya nabili pre. Compare dito sa Motolite na halos 5,000 ang presyo. Okay din naman. Maganda. May warranty rin siyang binigay. 6 months nga lang. Pero overall, yung Outlast, okay siya. Hindi ka lugi. Nagagamit ko na ito, nakaraan ko pa yan nabili. Ngayon ko lang to na-share yung video natin. Okay, so yun lang. Thank you. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit pre. Salamat. Bye-bye. God bless sa lahat. Check. 1 click lang ito. Malakas yung battery. Yun, no? 1 click, start agad.